Tayo ay nabubuhay sa mundong may liwanag at dilim. Nagtatalo ang liwanag at dilim, pagsapit ng takip silim. Ginawa ang ating mga mata para makakita. Pero pag kumagat na ang dilim, gaano ka kasiguradong nakikita mo sila? Ako nga pala si Six, ang maglalapit palalo sa kasagutan na inyong hinahanap. Simulan na natin ang pakikinig. Ngayon pa lang ay babalaan ko na kayo sa mga maaari niyong marinig. Ang paksang tatalakayin ko ay maselan at may kontrobersiya. Kung ikaw ay magiging open-minded, maaari mong ipagpatuloy ang pakikinig. Pero kung ang isip mo naman ay laging sarado at hindi papakinggan ang aking sasabihin, ngayon pa lang ay maaari mo nang ihinto ang pakikinig. Wala akong balak sirain ng anumang paniniwala o relihiyon. Marami na kasing ebidensya ang nagkalat na nagpapatunay na ito ay may katotohanan. Simulan na natin ang pakikinig. Ang Vatican City sa Southern Europe, ang pinakamaliit na bansa sa mundo. Mga Italyano sila at ang relihiyon nila ay tinatawag na Roman Catholicism. Ang government naman nila ay tinatawag na absolute monarchy. At ang Pope ang pinaka-head nito. Ang mga police corps nila ay tinatawag na Swiss Guard, na siyang responsable sa seguridad ng public places at traffic control. Ito rin ay kilala bilang isang bansang malakas ang pananampalataya sa Diyos. Ang kanilang struktura o buildings ay kilalang kilala, lalo na ang mga chapel na St. Peter's Chapel, at Sistine Chapel na matatagpuan din doon. Napaka-historical na mga bagay na nakasilid sa Vatican's library. Kahit sa mga museums, may kita mo ang mga famous art na gawa nila Bernini, Michelangelo at Botticelli. Pero alam mo ba na ang bansang ito ay maraming itinatagong karumal-dumal na gawain? Una, sila ay Nazi-friendly priest. Pinaniniwalaan na ang ibang mga bishop at pari ay nag-organize ng escape plan at tumulong para makatakas sa mga high-ranking Nazis noong World War II. Merong isang bishop at pari na siyang nagsalita ukol sa pakikipagsabuatan nila sa mga opisyal ng Nazi. Sumunod, pedophilia, sex scandals, gay networks at homosexuality. Marami ng issues at scandal ang nababalita sa Vatican. Sex scandals, gay priest na actively na nakikipag-sexual intercourse kahit bawal ito sa batas nila. Pinagtatakpan pa nila ito at inilalayo ang totoong nangyari sa kasinungalingan. Isa sa Vatican members nila na si Angelo Baldocci, isang engineer at construction consultant ng Vatican, ay nadawit sa pedophile scandal at pinaniniwalaan din na dahil dito ay nag-resign si Pope Benedict. Si Pope Francis ay kasama rin sa nagawiang
Satanic child sacrifice. Habang siya ang gumaganap na Argentine priest at bishop, may nirip din siya na 2 teenager while participating in child sacrifices. Meron pang 8 eyewitnesses at nakumpirma ang aligasyon according din sa ebidensya na ipirinisinta sa Brussels Common Law Court of Justice. Alam nyo rin ba na sakop din nila o may ugnayan sila sa mafia? At the time na ang simbahan ay hindi pa kaibigan ng Italian state, naghanap sila ng mga sources para sa local authority at ang mafia ang fit para dito. Nagresulta ito sa pagkabulag ng mga pari sa maling ginagawa ng mafia community hanggang sa kasalukuyan. Sumunod ang baby theft. Dahil kasabwat karamihan ng Vatican ng mga Spanish hospitals, ang mga nuns, priests, doctors at nurses ay nakikipagsabwatan para magnakaw ng mahigit 300,000 Spanish babies over the course of 5 decades. Dahil sa nagpapatakbo nito ay ang kanilang simbahan, madali lang para sa kanilang pagtakpan ng pagkuha ng mga bata sa ospital. Paano ba nila ito ginagawa? Ang mga nanay ng nanganak na sanggol ay sinasabihan pa kunwari na namatay na ito pagkalabas pero pinalitan na talaga nila ito ng patay na baby. Dito ay iniipon nila ito at sinasakripisyo sa satanic ritual para higupin ang enerhiya ng iyak ng baby sa sobrang sakit. Maihahambing mo ito sa vampira na humihigop ng dugo. Ang pangalawang method naman nila ay ang pagbili ng mga baby sa mga magulang nito kapalit ng malaking pera. Si Sister Maria Gomez ay isa sa mga nakasuhan na gumagawa nito. Ano nga ba ang ginagawa nila sa mga baby? Ito ay minomolestya at sinasakripisyo nila para sa satanic o demonic ritual. Isa pa, alam nyo ba na ang satanism ritual sacrifice ay nanggaling sa kultura ng Anunnaki at ito panigurado ang relihiyon ng Vatican. Isang relihiyon na pinagtatakpan ng nakakataas sa kanila. Sumunod ang child abuse. Isang Latin document na signed by Pope John XIII noong 1962 na naglalahad na ang sexual abuse ay may katotohanan at ang nagiging biktima ay pinatatahimik na lamang. Kapag pumalag ang biktima ay tatanggalin sa serbisyo at pakikipagpartisipa sa simbahan. Kasama si Pope Benedict at Pope Francis sa pag-cover up about sa mga kaso ng lahat ng child abuse issues. Isa sa pinakamasakit na katotohanan na ang pinakamayamang organisasyon sa planeta ay ang Roman Catholic Church na kaya ng pakainin, damitan at bigyan ng tirahan ng buong planeta. Pero nanghihingi pa rin sila ng suporta o abuloy. Pero bakit kaya marami pa ring may hirap na tao? Sinasadya ba nila ito? Isa pa, may mali rin sa gawain nila. Ang Catholicism at witchcraft ay parehas lang sa paniniwala, gaya ng pagdadasal sa mga estatwa, altar, chalice, paggamit ng mga makukulay na kandila, at paniniwala sa 5 elemento, pati na sa purgatorio. Ang paggamit ng insenso at bell ay isa rin sa ginagamit sa pangkukulam. Napakasakit pero ito ang katotohanan. Minsan ko na rin binura ang video ko tungkol dito, pero dahil sa mga taong naniniwala ay ginawa ko ulit ito. Hindi mo kailangan mag-stick sa kadiliman, kaibigan. Maraming mababait na tao na akala mo ay mababait, pero deep inside ay masama pala na balak kang gawa ng masama. Marami rin namang mga masasamang tao na akala mo ay masasama, pero ang totoo,
ipinamumulat lang sa iyo ang katotohanan. Kayo na ang balang humusga kung totoo o mali ang mga sinabi ko. Pero bago ka magkomento, maaari lang sana magsaliksik ka muna para hindi ka mapahiya. Tandaan nyo na hindi lahat ng mabuti o gumagawa sa iyo ng maganda ay mabuti na. Minsan, sila pa ang mga masasama.